Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang Biyernes ng umaga, July 26, 2024. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ito ang karambola sa DWIC 882. Aliw, Channel 23. Good morning. Good morning. Mainit na ngayon, mainit na dito sa studio. Okay. Mainit na makulimlim. Mainit na. Mapapanood ang karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. Paki-download po ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV, Aliw, Channel 23. Sa Signal, Channel 23. Sa Satellite, Channel 24, TV Plus, Channel 27, at GMA Affordabox, Channel 25. Good morning. Good morning. Happy birthday muna. Oh, happy birthday. Ana Regina Pia Banal. Yo. Oy. Yeah. Happy birthday. Ana. Oh. Ana Regina. Kung tawagin namin to si Jing. Ana Regina Pia. Oo. Ana, happy birthday. Ako na bahala dito. Bahala na si Pareng Conrad. Saka happy birthday rin kay Secretary Ivan Oy. Uy! Ng DICT. Happy birthday, Mr. Secretary. July 26. Happy birthday. May we have more free Wi-Fi and... Hindi, tsaka ngayon ini-spearhead din niya yung anti-cyber crime. Oo. Siya yun, kasama. Ayun. Tsaka nagsasabi siya, marami pa raw perang kailangan. Right. Para mabuo ang ating internet backbone. Yan yung super highway po. Napaka-importante nun. Napaka-importante. Lagi sinasabi ng mga business sector yan eh. Business community. Okay. 4 na probinsya pa ngayon ang state of calamity. Naku po, padami ng Bulacan, Cavite, Bataan, Oriental Mindoro. Ang Rizal, hindi. Hindi masyado kasi tapos na yung mga nakwari na eh. Nakwari na lahat. Nadala sa Metro Manila yung... kumita na yung mga Ako nagtataka dun eh. Kasi ang alam ko, Rizal, napinsala ng gusto yan. Cavite, ang Laguna daw hindi gaano eh. Pero yung Batangas, marami Batangas at saka Bataan.
Maraming landslide po. merong na lumubog Pero ang na barko. Batangas nga, hindi nag-declare ng state of calamity. Bulacan, ang Bulacan kasi napakadaming baha dahil dun sa pagpapakawala ng tubig sa Sa mga dam. Ipo. Sa mga dam. Yung Ipo Dam. Ito namang Cavite, talagang natural po na bahain. Kasi hili yan, pagkatapos, Yung mga daluyan, parang daluyan, sarado na. Wala na, sarado na yung mga yun. Sarado na. Yun ang patay dyan. 2,000 hectares. Ang Bulacan, landslide din. Ito yung Quezon Road, sarado na. Hindi, sa Baguio. Oo. Tapos sa Bataan, ganun din. Marami rin nangyari. Kasi meron nga lumubog na barko. Diyan talaga sa Bulacan, sa lalawigan natin dyan, yung pupuntahan ng tubig, wala na walang, hindi gaya sa ibang bansa. Sa Bulacan. O sa Bulacan, meron silang mga, diba yung mga locks, canals, sluices, yung bang kahit pa paano madadivert mo yung tubig. Kasama sa design yun ng kanilang drainage. Ginastusan nila yan, the infrastructure na yan. Kasi hindi pa pwedeng natural na ginagawa. Years and years of engineering intervention. Yan ang kailangan. At saka continuing dapat dun. Kasi may mga isla na dun sa mga dapat na wala Sa river systems ng Bulacan talaga. Sa US, yung Mississippi River, meron silang mga levees, yung mga gano'n na, although ginagastusan nila yun, para talaga. Maintenance and everything. Maintenance. Kaya po sa ang presidente, na kasi nga na babanatan siya, sinabi niya sa SONA, 5,500. Ang projects, flood control. Flood control project. Oo. So, binabanatan. Asan yun? Bakit may baha? Do we have something to show for it, di ba? Mali naman yung logic. Mali naman. Porque ba't... Merong 5,500, ibig sabihin no, solved na yung baha. wala, hindi totoo yun. That's a stupid assumption. Kasi yun, may mabanat lang. Hindi, di ba yung kinikwento mo nga? Sa bahay nyo lang, bro. Meron kang pumping station sa baba. Handang-handa ako sa baha. Pero sa lakas sa dami ng tubig, hindi kinakaya. bumaha din. Tsaka Hindi kinaya ng pump. yung traditional na lalabasan yan, estero, yung mga... Hindi, yun nga ang inaasikaso ngayon. Meron po tayong master plan dito sa Metro Manila. At yan ay World Bank funded. Hinahanap ngayon yun. Yung study, merong pinagagawa. Pero unti-unting ginagawa yan. Hindi ka agad. Ngayon, ang sinasabi ng presidente, baka kailangan i-review natin yan dahil nagbago na ang panahon, climate change. Nagbago na ang panahon. Kailangan i-review si Guro yan. At saka meron mga long-term plan, halimbawa, tanggalin na yung mga tao talaga doon sa flood prone. Yung mga areas na yan. Di ba? Yung Provident, tuwing na lang may malakas na bagyo, talaga namang... Provident Village sa Marikina. Siya, nasa bubong yung mga tao. Pero nandiyan pa rin sila. Well, pag sinabong tanggalin, let's use the proper word, i-relocate. Ayun na nga. Yun ang relocate. Ang problema dyan, marami dyan kasi nag-subdivision. Okay. Na areas, no? Maski nga dyan sa Grand Villas, ganun din Loyola Grand Villas. Meron din mga ganun na... mababa talaga yun Mababa yung mga areas na yan. Tapos, yung mga river systems, talagang silted na silted. Kailangan ayusin mo yan. Kailangan raw po, to sit down and we have to figure this out. Hindi naman ibig sabihin walang nangyari magmula no Ondoy hanggang ngayon. Marami pong projects ginawa. Marami rin. Pero halos pantay lang naman ang lakas ng Ondoy at saka nitong si Karina, ang tubig. Pero pareho lang daw po in terms of measurement nung centimeters or inches rain. Ang rain po ba sinusukat yan in terms of inches. Okay? Rain. By the way, pero mas ano daw to? Mas mabilis bumaba. Mas mabilis. In other words, wala yung mga holding capacities. Yung kasi po yung Ondoy, uulan, tapos may titigil ng konti, so maiibsan yung baha. Tapos saka ulit. Ito wala na. Dire-diretso. Pero mapapansin nyo, pareho lang ng tubig, pero yung sa, halimbawa, yung mga main highway like Commonwealth and Marcos Highway,
hindi bumaha ng gusto. Hindi. Yung mga sulok-sulok, Yan ang mga baha. at ang sinasabi nila, may kinalaman sa drainage. Yes. Yeah. Pero madali na mahumupa eh. And basura. Yeah. Actually, yun ang yung rate of yung pagre-recede ng floods. Yun Mabilis ngayon. Mabilis. Ngayon, ang isa pang pinag-uusapan dati na maglalagay ng mga underground impounding sa mga areas. Di ba doon sa Espanya, UST dapat yun, ayaw pumayag ang UST. Yun po, Mga ganun. Para magagawin yung underground impounding tunnels. Ang area lang ang mapiprevent nun. Area. Area. Halimbawa, per yung area. Espanya area, Yan, UST at least hindi siya ganon. May pagpupuntahan yung baha doon. Pero po yung Total. Kailangan talaga yan. Balikan daw, sabi ng presidente. Balikan, tama yan. Balikan. Meron sinasabi si John Palafox. Ito po isang sikat na urban planner na involved yan sa Dubai. Alam niyo naman gaano kaganda ang urban planning ng Dubai. Yung kumpanya ni John Palafox nando. Siya, actually, nung umpisa, personal siya. Siya lang. Doon sa Dubai. Sa Dubai. Municipality. May sinasabi siya ang tagal-tagal na raw noon pa niya sinasabi in the 80s, ang mga kailangan gawin, wala naman daw nakinig sa kanya, ilang presidente yan. Nakalima na ata. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pala. After EDSA. Tagal ko na sinasabi na kailangan na nating kumilos. Saka yung i-disperse yung mga congested, i-disperse population. Hindi pwede nandito tayo lahat eh. Isa nga yan eh. Isa nga yan sa sinasabi niya. Tapos yung mga river, dapat linis. Balikan. Tanggalin lahat ng mga nakatira Structures, sa gilid. lahat, etc. O isara. Ang sabi niya, sa 10 most polluted rivers in the world, 6 nasa Pilipinas. Lupit, no? Ngayon lang naaayos ulit yan. Pasig River, Marikina River, yung Marilao area. Okay. Halimbawa, isang solusyon ng flooding, yung floodgate sa Nabotas. Ang kaso mo, nasira. Binangga ng barge. Patay. Bumaha sa Nabotas. Malabon na botas. Oo. Ayan. Meron din dati, kung pumunta ka ngayon, yung Napindan Channel, channel yun talagang yun, katuwang dapat ng ng Laguna Bay, papuntang Manila Bay. Papunta sa dagat. Yun? Ganito. Pag pumunta ka doon ngayon, ang dami ng mga structure. Yes. Kasi po, sabi ng mga engineers, kahit wala ng ulan, baha pa dyan sa Nabotas dahil nga nasira yung floodgates. Madali bang ma-repair yan? Mai-repair ba agad yan? Ang presidente po, personal na nagpunta sa Nabotas. Nabotas, saka Valenzuela. At Valenzuela. Yung Valenzuela po hanggang ngayon, baha pa. Hindi nila alam kung anong problema dyan. Pero kasi ang Valenzuela, talagang basin yan. Yung mga areas na yan, Nabotas, River basin Valenzuela, yan, Malabo, laging baha po dyan. papunta sa Hagonoy. Jumingil nga daw jumingil lang ang langgam, baha na sa... Pero yung sinasabi niyong floodgates, yan eh, hindi bastang nagawa na, pababayaan mo na. Construction and maintenance. I mean, kasi sa ibang bansa, sa Venice, meron sila niyan eh. Tsaka sa yung Thames River, yung meron silang Thames Netherlands, sa meron silang gate, yung talagang, ano yan, na high-tech. Unang-una, wala nakatira doon sa paligid doon. Talagang, yung napaka-efficient na pagsara, pagbukas noon. Computerized minsan, iniisip ko kung atin eh, kamusta na ba? Kung yung, hindi nga, naitayo na yung floodgates eh. Binangga pa ng barge eh. Binangga naman ng barge. Walang yung barge yan. Yung tulay dito sa Pasig. Ganun din. Sarado ngayon. Vargas Bridge ba yun? Nagdadaan pa naman ako doon. Sarado ngayon. At contractor ng DPWH yung barge na nakadali. Ano yun? Bagyo? Alam mo ng bagyo. Nakaangkla eh. Saan nakaangkla? Sa isang poste ng ano nila. Poste. Tatlo yata yun. Pagkakanugnog na barge. Yan ang mabigat dyan. Tama. Kombinasyon po ang nangyayari sa atin. Okay? Yung garbage, nakakaano yan. Yung drainage. Tapos yung napakalakas ng ulan.
Totoo yun. Nagkataon pa na high tide. Okay? May mga na-damage pa na flood control. Infra. Sabay-sabay. Ganyan talaga yan. Ang aksidente, pag nag-aksidente. Isang yung mabanggit ko lang, may nakausap ako, engineer sila dyan sa Bonifacio, Global City, sa BGC. Hindi nagbaha dyan. Meron silang magandang sistema talaga na drainage system. Yung underground. Drainage pipes, retention basin. Yes, yan yung underground. Meron silang mga ganon. Ginawang BGC, talagang naman yan, parang greenfield yan di ba? Mula sa lupa, then they built it. Pero mataas din ang mataas din ang elevation niya. Oo, pero kahit mataas ang elevation mo, kung hindi maganda ang drainage mo, babaha pa din sa kalsada. Di ba? Kumbaga, pag lumabas ng BGC, aagos yung tubig. Pero yung tubig na nasa loob ng BGC, kung hindi maganda ang iyong drainage, nandoon lang yun. Na-absorb nila yung rainwater at runoff. Diba? Maganda. So magkakaroon daw po ng hearing, both houses, sa Senate at saka sa House pa rin, John, na tungkol dito sa flood control. Bureau of Investigation. Mag-joint na kayo. Para hindi yung kawawa naman, imbis na nagtatrabaho yung mga mag-resource persons, patatawag. Wala na magtatrabaho. Joint. Hindi, nung patatawag nila, dapat ipatawag nila yung sarili nila sa napuntayang 240 billion. Saka pa. Hindi, kasama yon. Kasama na patatawag mo yung sarili patawag mo. nila sarili nila. Hindi lang ngayon niya. Ilang taon na yan. Puro hundreds and hundreds of billions. Nakaka 800 billion na ata na flood control funds. And that is Si Aimee nga, galit na galit dyan. And that has been a continuing program, by the way. It's not as if ngayon lang yan, no. Matagal na. Hundreds and hundreds of billion. Trillion na yan, actually, trillion. Trillion na. Si Aimee nga nagsasalita. Parang wala na ata tayo konsensya. Parang gano'n sinasabi. Committee on Metro Manila Development po sa House ang maghihiring daw. Hindi lang kayo, dapat Public Works Committee. Yan, Metro Manila Development, Ang pinatatawag, DPWH at MMDA. Kailangan daw magpaliwanag itong mga to, bakit yung flood control system ay hindi gumana. In fairness, dahil sa dalawang yan, lalo na MMDA, alam ko nababati ko sila, chairman artist dyan. Acting. Meron naman sila and they have equipment, they have but ang problema ko parang hindi yata coordinated whole of Tanggalin mo yung parang alisin mo na kanya-kanyang gawaan. Precisely. Hindi, nakakapagtaka dito. Hindi coordinated. Kung talaga sobrang lakas ng ulan, dapat buong Metro Manila inundated Ang pinag-iisipan ko, bakit mga specific areas lang? Okay? Kung talagang sobrang-sobra yung ulan, asahan mo, di ba, malaking parang yun nangyari sa New Orleans nung Katrina. Ayun naman, bumigay. Buong syudad, baha. Ayun, buong syudad, baha. Dito hindi Portion lang Sabi may mga proyekto nga, hindi lang nako-coordinate. Anong dahilan? Kailangan natin malaman. Identify. Anong dahilan? Bakit dyan sa mga portion na lang? Halimbawa, Nabotas. Yan. Yung dike. Sinabi nila, yung floodgates. Halimbawa, Cavite. Yan. Anong meron dyan? Yung kulang ba ng drainage? Pag-aaral? Parts of Pasay, yung mga ganong klase. Yun ang kailangan masolve. Hindi yung general, na naman. Puro motherhood. Motherhood, wala yun. Climate change, sasabihin mo. Di tapos na, wala na argument. Kaya bakit bumabaha? Climate change po Ay tapos na. Wala na yun. Kagad. Hindi, tignan natin kung paano, pati yung mga LGUs, kausap na rin, para maging maliwanag. At saka anong parts nga halimbawa, Pasay, hindi naman lahat ng Pasay. Manila, ganun din. Meron portion lang Portions Hindi ba? So may kinalaman siguro yan sa drainage. Malamang yan. Ano ba master plan natin? Yung mga waterways ba natin Nandiyan pa ba o wala na? Baka naman nakatayo na building. Bakit naman mawawala yun? Tatayo ng building. Ayun. Ayan, di ba? Tatabunan na yun. O kaya yung mga nag-construction,
na ano yung drainage. Pero yung nangyari natin sa SLEX, dyan sa may Better Living area, Yun. hindi natanggal. Construction material. Ay, tumigas. Halimbawa, bakit yung NLEX bumaha? Yan, gaya na yan. Di ba? Nakakapagtaka yun dapat napakaganda ng drainage niyan Ang sinasabi nila, dahil dun sa tubig na pinakawalan ng dam. So therefore, kailangan alamin ano ba ang solusyon dyan sa dam mga dam na yan. Na kapag malakas ang ulan, ano ba dapat gawin? Ang sinasabi kasi ngayon, enough warning To me, that's not, hindi yun ang solusyon. So, winarningan na po namin sila. Pag na-warningan na, tapos na. Sabi na kayo dyan. Ay kamukha niya, binaang NLEX, walang delivery ng mga pagkain. Kaya pag meron mga ganyang calamity, ang unang-unang tinatamaan po, presyo ng bilihin. Dahil siyempre, hindi makadeliver. Although yung magiting na DTI, nag-price freeze na naman. As if may makikinig sa kanya. Ibig sabihin... Parang makikinig. Hindi, yung dam, ganyan na lang. Na tuwing malakas ang ulan, kailangan lang ng sufficient warning. Sa akin, it's not enough. Kailangan gumawa po ng engineering intervention para sa in the future, kahit magpakawala ng tubig yan, kahit wala na kayong warning, walang mapipinsala. Ganon dapat ang engineering solution dyan. Bakit walang nangyayaring ganon? Sa 255 billion budget sa flood control, wala man lang ni isa para dyan sa mga dam sa spillway. At ilang dams meron sa Pilipinas. Ang problema kasi sa mga dam, saluhin yung tubig. Yung mga congressman, pag nagkaroon ng project dyan, wala namang kita. Walang kita. Walang kita. Yeah, tsaka originally... Buhay ng tao. National government yan. Tsaka originally, yung mga yan, noon, about some light years away. Years? Tagal naman noon. Ang naging natural spillway nila, yung mga river system. Waterways. Hindi na po pwedeng Hindi na pwede yun. Wala na yun. Hindi na pwede. Kailangan yan, may engineering intervention na. Ito yung malakas na lang ang ulan, yan ang problema magpapakawala. Talaga naman dapat magpakawala. Otherwise, lalong problema yun. Dapat nga anticipate. Pag nagiba yung dam na yun, lalo tayong patay niyan. Papakawala ka ng tubig, just sufficient warning. Sufficient warning, anong gagawin namin? Babahain din kami. Sufficient warning, ang ibig sabihin nun, tumakbo na kayo. Pumunta kayo sa mga bubong nyo. Iwan nyo na bahay. Iwanan nyo na bahay. Kung sira yung bubong, nasira na ng bagyo. Hindi nga, nakatira nga sila sa bubong. Nabot nga Di ba? Parang bahala na kayo sa buhay nyo. Ganun ang policy. Mali. Parang to whom it may concern na yan tubig pagkawala, nagpakawala sa dam. Yung sinasabi nila, yung undoy noon, yun ang wala talagang ka-warning-warning. Kaya marami nalunod Di ba? Maraming namatay noon dahil wala ka. Eto may warning. Meron. Kagaya niya. Ang sinasabi natin, warning is not enough. Kailangan ng engineering intervention. Kagaya niyan, dyan sa Marikina, hindi na kasing dati. Kasi sila, maliban sa warning, talagang nag-away nga yan Yung tungkol sa Marikina River, natandaan ninyo, yung widening. May nagbara daw dyan na structure ng isang real estate company. Malaki. Na? Malaki. Binarhan. Nabara. Walang yan naman yun. Marami nga dati, nung nagkaroon na, yung mga kakotse lumutang Dati, yung mga nakaparking. Okay, ang design daw po ng ating mga drainage, hindi standard. May nagsabi niyan na isang planner. Another issue yan. Kanya-kanya yan. LGU by LGU. Meron. Totoo yan. Halimbawa, Marikina, ang lalaki ng drainage ng Marikina. Okay. Yung iba. Yung katabing mga bayan niya na yung tubig nagpupunta sa Marikina. Oo. Wala naman drainage na pupunta. Wala, nasa lupa lang, sa kalsada. Tapos yung mga bahay-bahay. Yung mga bahay, tapos pupunta sa Marikina yun. Ang sasalo nun, yung drainage sa Marikina. Kasi wala pong standard design. Ang pumping station, kanya-kanyang design yan.
Dapat yan, ang pumping station, may sariling design. So, hindi mo na kailangan gumastos for the engineering and all of that. Matagal na natin sinasabi yun kasi yun, lahat ng mga infrastructure, pwede ba, kung pare-pareho na rin lang naman ang gagawin natin, hindi pare-pareho na dapat yun. Standard na. Oo, hindi yung gagawa ka ng ganito, gagawa ka ng ganyan, kanya-kanya kayo. Tapos, ang nangyayari po dyan sa iba. Kaya nga prefab na dapat yan eh. Ang nangyayari po dyan, paring Conrad, paring Joel, halimbawa, kalye, no? Ang nangyayari, ito muna, contractor na isa, 1 kilometer. Ang taas niya ganito, 12 inches. Doon sa Pag susunod? susunod, 8. Di ba? Mali. Yan po eh. Alam mo ano inaangal ng ating mga kababayan? Nagtayo sila ng bahay. Oo. Based on the existing level Level of the ng street. Okay. Ngayon, nagyabang si congressman, si mayor. Taasan natin yan. Papagagawa ko yung kalsada nyo. Aba, mas mataas na yung kalsada Kaysa sa kanila. Sa floor ng bahay. Patay na yun. Di lahat ng tubig Nasa kanya. yan po ang palaging reklamo ng ating mga kababayan. Walang standard. Kung sino yung contractor, depende sa contractor, gusto magtipid, tatabunan na lang yung existing na kalsada. Yun. At doon. At walang drainage. Wala talaga. drainage. Wala. So yung drainage, yung mga bahay. Matrabaho drainage. Si contractor ngayon, meantime, happy. Happy din si congressman. Nasaan drainage ninyo? Ito. Bahay Subdivision. niya, Subdivision. Ayan, no? Diyan pupunta. Di ba malawag? Dapat po may standard din yan, pati yung mga kalsada. Oh, yeah. Halimbawa, ang SOP, ang kalsada existing, papalitan mo, bago mo palitan yan, ayusin mo muna yung drainage. Tapos, the same level na kalsada, bubungkalin mo yan. Although magastos yan. Pero yun ang dapat. Dapat yun ang standard. Meron ba tayo standard na ganun? Meron. Dapat. Hindi sinusunod. Hindi sinusunod. Sino ang dapat magpasunod nun? Mag-aaway yung district engineer sa kanyang LGU eh. Ayan. Pareho mo na lang ayusin kung ikaw ang contractor. Kung ikaw ang contractor, kasi kailangan mo talagang ayusin yun. Then hindi ka pwede magtambak or whatever gagawin dyan na wala kang business permit. Pareho. Pareho na yan. LGU. LGU tsaka Public Works. Okay. Magbabalik ang Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ, 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Umaga. Balik tayo, Karambola, sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Ngayon, July 26, Friday. Pa-weekend na tayo. Ay, happy birthday rin nga pala kay yun. dating OWA Administrator Bibong Soriano. Administrator Soriano. Bibong. Meron pong sinasabi may dalawang senator. Parang nagustuhan ko yung sinasabi nila tungkol dito sa ating pong flood control design. Si Sherwin Gatchalian, senator, at saka si J.B. Ejercito. Okay. Ang sinasabi nila, balikan natin yung master plan. Totoo. Tama! Tama. Master plan. With special consideration na nagbago na ngayon ang panahon. Okay? May climate change. Mas malalakas na ang ulan ngayon. Tapos, dumami pa ang tao sa Metro Manila. Nagba ang Nagbago geography na. Yan, alam mo, malaking issue yan, yung tungkol dyan. Kasi may master plan ka sa floods, etc. Okay. Ang Metro Manila dati, may master plan din. In terms Dati of, na yan, nasaan yung mga residences, nasaan yung mga commercial areas, etc. Canals and everything else. Esteros. Kaya pag nag-ano ka ng master plan sa flood control, tignan mo kung nasaan yung mga yon at this point in time. Kagaya niyan, one big example. At may pag-asa bang i-revive o palakihin? One big example. Okay. Yung Pasig River lang, San Juan at Lat. Yung bang sinasabi natin dati in the 1970s, kasi dati meron. Yan yung kasama si Jun Palafox eh. Diyan sa Department of Public Works, Highways, Communications, yun, iisa lang yun. Ang Secretary David Consuni at saka Secretary Huinyo. Noon. Noon. Meron yan, nakalagay doon.
nandoon pa ba yung mga yun? Kasi kagaya niyan, sa Makati. Dati, mayroong green area doon, di ba? Meron. Yun, Yung Ugarte Field. Ginawa yung na rin Ugarte building Field. yun. Ginawa na Mga rin ganong building. klase. May mga maraming ganon na areas na dati open o kaya dedicated to certain green areas. Wala na yun. Tuwing kailan daw ba, halimbawa, sinasabi ni Senator Gatchalian, ang dredging, yan kumakursunadahan lang Oo. Yan ang problema. continuing, Hindi po, kumbaga, ang dredging maintenance yan Pero kung kursunadahan lang, kung kailan pwede, wala mangyayari sa atin. May sinasabi siyang ganyan May maintenance budget. May maintenance budget. Ang public works, may maintenance budget din ang local. Paano yan? Paano yun? O yung mga drainage system po ba, meron tayong standard, sinasabi ni Senator Gatchalian, ng size. O kursunadahan din yan. Depende na lang sa contractor. Halimbawa, ganito kalaki ang populasyon dito sa lugar na to. At ang historically, ganito kadaming tubig ang pumupunta rito kapag may ulan. Ano ang size ng drainage niyan? Dapat meron ka ng sukat doon, scientifically determined. Meron ba tayo noon? Depende sa lugar yan. Halimbawa, yung Espanya na sinasabi mo, pare. Yan ang sinasabi rin ni Senator J.B. Ejercito. Ano na nangyari doon sa water impounding, doon sa mga malalaking water impounding plants? Yung UST po, perpetual... Bahain yan kahit noong pa. Yung Espanya area na yan. Mula nung pinanganak ako, bumabaha na dyan Ang isang solusyon nila dyan, magkaroon ng water impounding, underground. Para yung tubig doon muna pupunta. Kasi hindi kinakayang mapunta sa waterways, halimbawa Pasig, at doon nananatili yung tubig. So, ang solusyon doon, itago mo yung tubig sa ilalim. Padating mo. Para yung kalsada, madadaanan pa din. Yung solusyon. Hindi po pumayag yung UST management. Kasi doon sa kanilang compound, gagawin nyo. Lalagay. Ayaw nila. So, tapos na yon. Wala na. So, we just suffered the floods. Diyan sa Espanya. Hindi na naghanap. Maski na maliliit lang sana. Maliliit na areas. Na hindi naman... What's the alternative solution? Wala na. Wala na. Tapos ito pa. Hindi ba pwedeng pilitin yung UST, pare? Through eminent domain? Eminent domain. Mag-usap ng mabuti. Hindi naman maano yung mga yan I think they can be... Then saka may technology ng bago. May pinakita sa pahayagan ngayon sa Tokyo, sa ilalim, sa subway nila. May meron impounding areas sila. At saka ito. Impounding areas ng tubig. Ito maliwanag. Yung mga areas na alam na natin na bahain, nakakonsentrate din tayo. Halimbawa, pag sinabi mong bagong ilog, ibig sabihin may ilog yan dati. Bagong ilog Ngayon, bagong ilog, nasaan na ngayon yun? Yung dating Hindi ilog, na ilog. yung dating ilog, ito. Nasaan yung bagong ilog? Naging barangay nga bagong ilog. Yun ang river systems. Yun yung sinasabi, last year, di ba nagkaroon ng diskusyon dyan sa NLEX? Kasi nga niyari nila si RSA. Hindi, kasi yung sabi hindi, Bulacan tignan ninyo. Layo-layo ng Bulacan dyan. Tignan ninyo yung river systems, Pampanga River System. May barado pala. Ay may mga islands pala. Ayan, yung contractors, tinambakan yung ilog, tapos doon pinatong yung crane, ginawa yung tulay. Ayan. Nung natapos, hindi tinanggal yung tambak. Iniwan. Di barado yung ilog, babaha nga yun. Par for the course sa mga ilang construction. Ay, nako. Ginagawa nila yan. Iniiwan na nila kung ano yung... di ba, last year din, iwan nila yung sa SLEX. Sa SLEX. Doon sa inyo. Doon sa Better Living. Yung drainage, drainage. nabarahan. Construction materials. Construction material yun. Nagbaha. Mga ganong klase. Pero sinasabi ni, totoo yun. JB. Mayroon naman talagang ganon na program. Kung hindi nga, kung liit-liit kasi, liit-liit yung mga flood control projects. Ang kikita dyan, yung contractor lang at saka si congressman. Ang sinasabi niya, yung mga big ticket, yung mga big water impounding, gugulan na natin talaga yan. Maghanap na kayo ng areas. Pwede naman. Kung hindi pwede ang UST, di lagay mo dun sa
Dating San Lazaro. If it takes so many years, okay lang. Pero at least may pag-asa tayo, matatanaw natin, may solusyon. Kesa yung wala, ang tagal na nung water impounding na yan, pare, tagal Hindi na yan. nga pala pwede dun sa San Lazaro rin. Hindi Di ba rin. yung racetrack? Ang laki nun, ha? Racetrack yun eh. Hindi, mall na yun eh. Naging SM Yan na na. That's another thing. Yan na nga Naging Yan na nga sinasabi all over na. the city, all over the cities. Oh. Ano yan? Ganyan na nangyari. Real estate development ang priority. Plus housing para sa kanilang... Hindi, kaya nga, halimbawa may big project. Kinukonsider ba yung flood infrastructure? Anti-flooding infrastructure? Mitigation issues. Eto, kung saan tayo nandun? Ito, Capital Commons. Ito. Meron bang, ano yan? Ano ang tawag mo? Flood mitigation. Siyempre, yung tubig na nanggagaling dito, itatapon lang kung saan. Ito suggestion ko doon sa mga nag-umpisa sa engineering. Mayroon naman kayong map of Metro Manila 1970. Oo. Patungan nyo ng... I-overlay mo lang. I-overlay mo. 1980. 1990. Kung ano-ano itsura niyan. Tingnan mo ngayon kung paano yun. Pati yung topography. Oo. Malalaman mo kung alin yung mataas, alin yung mababa. Yung mababa, sigurado doon pupunta ang tubig. Iba dapat ang response mo dyan. Iba dapat infrastructure ang gagawin mo dyan. Nako, ito. Kaya sinasabi nila, ngayon, nababanatan tuloy ang presidente dahil doon sa isinubo sa kanyang statistics na 5,500 flood control projects. Bakit may baha? Hinahanapan siya ngayon. Kaya yan ang hindi ako palo sa statistics eh. Ito naman si Joe. Statistics. Ano daw? Huwag na. Ilagay daw yung water impounding projects dyan sa mga ports. Park, hindi pwede. Magkukay, Malaking gulo yun, Joe. Malalaking area. Malaking gulo yan, Joe. Pwede. Eminent domain kayo dyan. Okay. Ay, malaking gulo yan. Wag mo na isipin yan. Ikaw Gusto mo naman, magka-revolusyon? Gusto mo magka-problema pa tayo. Okay, isang simpleng tanong. Bakit nung ako naging experience ko nung ano ba ito? Ito Wednesday, ano? Ikaw. Bakit dun sa we built this modernize natin ang saan ka galing muna? Slex at Skyway, pero yung exits nagbabaha. So pag nagbaha doon sa rampa, tapos ka na. Wala, yung lahat ng dumadaan doon, nakatigil na kayong lahat. Dahil bakit ka naman susuong sa baha? Ganon din sa C5. Bakit pagdating, admittedly lower portion yun. Even yung galit na galit. Bagong ilog, yung pinupunta mo dyan sa C5, bagong ilog yun. At before that, yung galit na galit ka kung Jonat kasi bakit binigyan ng left turn yung pasok ng McKinley Hills. Baha din doon. Bakit? Bakit binigyan ng left turn? Di ba? May traffic Hindi, light doon. binukas yung island. Binuksan yung island. Buong C5, katangi-tangi yun lang Walang left na turn bukas sila, ang island. Para sa mga nakamaikling Merkana, di ba? Doon sa loob. At pumayag ang... nagbaha din doon, kaya tumupot Yan. din. Nagbaha din doon? Oo, nagbaha din doon. Then pagkatapos sa bagong ilog. So ilan yun eh. Now, nangyayari sila kung saan dating world-class na highway na dapat ginawan mo, nagbabaha sa ilalim. Ganon din sa Magallanes Interchange. World class ba yung highway na yun? Well, our version of world class. Pero, di ba? So, ibig sabihin, may problema rin talaga. Drainage Undesign, drainage. Tapos, Maliliit drainage kasi. pinabayaan doon. Maliliit yung Mga drainage. tubo doon eh. Hindi ba, nakita mo yung mga drainage sa ibang bayan? Kasya ang truck. Oo. Exactly. Tunnel nga yun eh. Tapos merong open floodway. Halimbawa, open floodway na kapag summer, walang laman yun. Pag dumating ang winter o ulan, punong-puno ng tubig. Okay? Meron silang mga ganong engineering design. Nakikita ba natin dito yan? Mas grabe sa kanila dahil ilang season sila no? So talagang binabantayan nila. Sa atin tag-ulan lang naman, tag-init. Ang nangyayari sa atin pero nga malala na. Usog natin ng konting drainage, may titira dyan o pagagawa ng mall dyan. Hindi nga usog may sa usog. Wala hindi nga estero, nawawala Tinatabunan diba? Baka pwedeng balikan yung mga... This will take a lot of undoing. Studies. Oo. Kailangan talaga para masolve Saka dedicated. Dedicated. Hindi yung bukas, wala na namang hearing. O kaya pero hindi ang na gusto ko rito,
Ang gusto ko rito nangyayari, nagsawa na Si Presidente. ang mga tao, pati Presidente, nagsawa na. Hindi pwedeng tanggapin na lang natin na forever, okay lang yan. Talagang babahain at babahain Climate change tayo eh. Hindi, tapos si Presidente. Meron ng galit ngayon ang mga tao. Kasi nakikita nila 250 billion ang budget sa flood control. Samantalang hirap na hirap kami rito. Kami ngayon ang Gapo nga si Presidente, makikita mo yung kanyang gusto. medyo galit. Oo. Hindi lang... Hindi, saan? Saan yung... Ganun siya magsalita. So nagalit din siya doon sa nabotas. Sabi niya, i-repair nyo agad yan. Hindi pwedeng bahain lang yung mga tao, tanggapin natin. Nasira yung gate tapos na. Hindi yung magbibidding Bidding ng ano. Ngayon ka ba? Di ba? Kuha ko yun. Ngayon ka ba magbibidding? Nang wet. Hanggang dibdib na yung tubig sa tao eh. Sino yung may barge na yun? Barge ba yung nakabangga? Barge. Pati yung tulay dito. Barge din, dito sa Pasig. Ngayon, pinagtatanggol pa ng DPWH. Ang sabi nung district officer, sabi niya, kailangan alamin pa natin kung kasalanan nila o hindi. Malinaw yan, kasalanan nila dahil kanila yung barge. Anong kasalanan nila? Sino may ibang may kasalanan nun? Tubig o climate change. Force majeure. Force majeure. Ano ngayon? Di ayusin mo na nga. Ano ba yung safety na ginamit nila? Alam na nila darating ang bagyo. Oo. Anong safety ginamit? Tinanggal ba nila doon yung mga Oo. Tinali nyo ba ng ito? Whatever. Saan yung anchor nyo? Lahat ng barges inanod Oo. Nakita nyo ba? 3. Lahat? Along the rivers? Marikina, Lahat yun. Pasig. Ano yung kawayan ba pinaglagyan ninyo ng Kawayan? yung Yung angkla. Parang yung Straw. laway pinandikit ng swelas ng sapatos. Straw ba yan? Asahan mo bang tatagal yan? Hindi nyo ba pwedeng gamitin yung dahilan gaya kahapon? Galit na galit kayo doon sa turista na Stranded sa airport. Hindi, galit. Hindi mo alam dahil bagyo. This is the Philippines. We're in a typhoon belt. Ganun din nangyari dito sa mga barge na to. Ganon. Oo. Very in the typhoon belt. Hindi, ang ayoko pinagtatanggol pa. Pinagtanggol pa eh. Pinagtakpan pa. Tapos, meron pa po, nag-utos daw po ang presidente, kailangan bawat evacuation center mag-set up ng clinic ang DOH. Yun, maganda yun. Dahil alam naman natin sa evacuation center, sakit ang inaabot ng ating mga... madami, 51,000 pa rin daw mga tao nasa evacuation. Ito. Marami pa. Iba. Marami pa. Hundreds of thousands. Noon pa, sinabi na yan. Noon pa, pag magbigay kayo ng ayuda dyan, unang-una dapat magkaroon ng evacuation center, hindi eskwela. Yan ang isa. Di ba? Ngayon, kung ang evacuation center ninyo ay basketball court, okay na. Tent city O yun. tent city, maglagay din kayo ng mga palikuran, yung mga ganong klase para maayos. Number 2, yung tubig. Para sa sanitation, yung tubig na meron namang ilagay ng tubig na inumin lahat. Hindi puro bottled water. Pangatlo, kung magbibigay kayo ng ayuda na pagkain, hindi lulutuin pa. Luto na, kakainin na lang. Kung meron naman magluluto, merong area magluluto. Kasama dyan, yung sinasabi ni Presidente na clinics. Okay. Hindi. Yung, ganito yung nangyari po. Ang DOH may mga mobile clinics. Yes. Pero LGU. Pero kulang. LGU ang So, kailangan mag-set up na, wag na ng mobile. Kung walang mobile, mag-set up na doon sa evacuation center mismo. Okay? At kasama dyan yung LGU. Mag-deploy at least ng medical team na nandoon. At may dala na yung mga gamot. Do we have enough personnel for that? Kasama dyan dapat yung barangay health workers, etc. Yung gano'n. Yung mga nate-training na mga force multipliers dyan na workout. At saka yung... Halos 1 million pari daw ang nasa IBAC. Sabi ng Office of Civil Defense. Ito paring Conrad, paring John. Diyan mo makikita ngayon kung alin yung mga LGU sa Metro Manila lang
kung alin ng mga episyenteng LGU. Makikita mo. O ang ayos ng mga evacuation center. Kasi, Marikina, may narinig ka ba? Nag-complain ba kay Mayor Teodoro Marikina? Yan, inabot sila ng 19 meters. Ayos na ayos, ha? Ay, medyo maano sila. Di ba? May mga nag-complain. Saan? Yan. Yung mga yun, makikita mo na ngayon kung paano ang coordination doon. Inaasahan na raw po ng DOH na tataas ang sakit. Lalo na dyan sa mga evacuation centers. So, naghahanda na raw po sila dyan. So, yung personnel, ngayon, baka magde-deploy, magkukuha ng mga ibang personnel doon sa hindi na apektuhan. Oo. Dadalhin dito. Ngayon, Respiratory ang problema and waterborne disease. well, that is the immediate thing, no? Tapos yung food, Ngayon, sanitation disease. ang isang dapat din na, ito hindi nababanggit yung kaibigan ni Pan Joel. Hindi nababanggit yun eh. O ngayon, nasa evacuation center sila. Paano yung balik nila? Anong bahay ang pupuntahan nila doon? At doon ba ulit sila babalik? Baka mamaya itong mga ito galing sa mga, ano lang, yung mga, di ba? Saan sila pupunta? Hindi, bukas naman daw yung pag-ibig magpautang eh. Nako. Anong naku? In other words, sabi ng Department of Human, ano tawag dyan? Human Settlements and Human Settlements. Urban Development. Bahala na kayo sa buhay nyo. Bukas naman ang pag-ibig eh. Umutang na lang kayo dyan. Umutang kayo dyan. Kayo, anong aksyon nyo? Ano sinasabi natin? Alam nyo namang maraming nasalanta. Ano ang aksyon nyo? Babalik ba sila sa Bukod dati? sa magpautang ng pag-ibig. Ano po ba ang problema sa health dyan sa mga evacuation center? Ang sinasabi po ng DOH yung nahahawa. Siyempre, nasa isang lugar kayong lahat. Meron lang isa dyan. Magkahawan na kayo. Na ubo. Oo. Lahat yan, may ubo na. Simple-simple sakit lang yun. Paano kung ano yan? Kung tigdas. Di lahat ng bata ron may tigdas. Patay. Yan ang problema sa evacuation center. Yung madaling mahawa. Diarrhea. Yan. Pag meron sumama ang tiyan dyan, waterborne. Imposibleng isa lang yun. Pamilya na yun. Ayun. Yun ang workout. Yan ang problema, kaya kailangan daw ng clinic. Pero bago mag-clinic, cure, kailangan prevention muna. Paano kaya maaayos yun? Wala rin naman tayo standard sa evacuation center. Halabira din yan eh. Oo. At saka, kasi ang magandang idea po dyan, halimbawa, may sakuna, hindi natin maiiwasan yan. Palaging merong emergency, calamity. Laging meron tayo rin yan. Taon-taon yan, lagi meron. Dapat dyan, pag nag-evacuation center, meron na, dito ang toilet, dito ang mga sorting ng pagkain, dito. Meron maliwanag na ganon. Oo, standard na yan. At saka may time and motion study yan. Dito ang mga tao. Dito ang... may mga LGUs na perfect. Meron ganyan. Na perfect na nila yan. Yung ganon. Pero hindi lahat pa. Hindi nga lahat eh. Kaya ang gulo sa mga evacuation centers, lang. Nakapunta ka na ba? Nakapunta na kayo. Ang gulo. Kayo dyan sa huwag kayo mag-away. Yung Embo, Tagig yan. Embo Naku, siguro Tagig kamusta yan? Yan. Tagig yan. Ano yan? Medyo hatakan yan. Ay, hindi na sa amin yan eh. Makati kami Dati. Sa Makati, ayos Bakit kami ngayon nakasalanta kami? Yung mga ganong klase, programa, matatrama. Tapos po, ang sinasabi rito, kapag kayo biktima ng calamity, ang tindi niyan sa pag-iisip, psychological impact. Siyempre. Yun hindi na-a-address Mental. Yung, yung anguish, mga ganun. Saan ako babalik? Anong mangyayari sa buhay meron ko? Nga dyan sa pahayagan eh. Meron tayong, meron dapat. Movement. Sana. Meron dyan sa pahayagan, mag-asawa sila, matanda na. Wala na sila. Tinamaan sila nung undoy, tinamaan na naman silang gano'n sa Marikina. Balik na naman sa back to zero. Back to zero na naman. Aray. Isipin mo yun. Yun ang nagpapabigat sa mga ganyan. Para ka rin yan yung nagkaroon ka ng sakit sa ospital, pass out ka. Parang ganito rin yun.
Saan kami babalik? Wala na Nangyari kami to eh. bahay. Dati, kaibigan natin, executive editor sa Inquirer to, si Abel Ulanday. Oh, si Abel. Tinamaan sila dyan sa Kainta nung Undoy. Grabe, ano na sila, yung empty nester na sila, yung mga anak nila. Pero sila dalawang mag-asawa, nakulong sila doon. Tapos nalimas na yung mga gamit nila doon. Yung ano daw, yung psychological, ano, Lakas. bago Oo, sila totoo nakarecover yun. mag-asawa. Nakita ko yan eh. Hindi, mabigat yan, mabigat. Di ba? Tulala, pare. Tulala sila. Tulala. Ito nga ang mag-asawa na elderly. Yan. Ondoy. Tapos ngayon saan sila babalik yun ang ganyan? Saan kami? Paano? Tsaka may edad na sila. Oo. How can they recover from this? Yeah. Yun na lang, sana yung babalikan. Yun nga, yung bahay. O sige, nawala na lahat at lahat. Siyempre may babalik naman. Hindi naman kami permanently nasa evacuation center Secretary, saan kami pupunta? Sa pag-ibig ko kayo. Pag-ibig? Ang daming pera noon. Pag-ibig, bukas yan. Bukas yan. Pag may edad ka ng ganyan Hindi, meron mo programa. Ang paborito ni paring Joel na department. Na kapag ganyang calamity, meron bang programa ang human settlements? Problem po ng human settlements yan. Pag may ganyan na mga evacuation. Meron ka ba naririnig na programa sila na pwedeng gawin? Actually, kung ako nga, parang... Bukod sa pwedeng gawing swimming pool yung baha. Ayan. Kung ako nga sa presidente, pagdating sa mga evacuation, disaster area, yung mga structures dyan, ikaw, human settlements ang dapat mag-work. Evacuation center yan Huwag kayong magtuturuan. Yung public works, hindi ka kasama rito. Ibigay mo sa human settlements. Responsibilidad mo yan. Hindi walang press release dyan 9 o'clock ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.